Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ni Prasco, tingnan mo naman yan. Oh, daig ka pa ni Prasco. Nakadikit siya kay Marcos Jr. Itong si Lisa, tingnan nyo naman, no, layo ng distansya, oh. Hindi ko binibigyan ng something to, ha. Kasi may asawa na ho tayo. Alam ho natin yung pagka merong, kunyari, medyo, umiilang siya, yung tipong, di ba? Ibig sabihin, meron kang nagawa. O meron kang ginawa, ayan, oh. O, yan, dumidistansya ho talaga si Lisa, eh. Ayaw niyang tabihan. O, nagtatago siya sa shadow. O nagtatago ho siya sa shadow nitong mama na to para matakpan yung black eye niya dito. Pwede, posible din ho yun. Pero hindi mo na kumbaga na-videohan ka na eh. Ladies and gentlemen, please rise and together. Let us Tabi ka, celebrate the phase O, 3 pinalapit ho siya, hinila siya ni Marcos Jr. Ha? Hinila ho siya, anong ginawa of niya? Pasig River. O, hindi ho siya tumabi. O, merong something talaga. Ha? Ang tanong dito, ang presidente ho ba natin, yan ang pagka medyo mainit na ulo, pagka yung tipong ang dami ng problema ng Pilipinas, habang nagpupulburon sila, nakita niya, medyo nabana siya kay dito kay Coca, bigla ho niya siguro di ba? Yung natin alam, yun yung mga kumbaga, yun yung mga spekulasyon na nababasa natin sa social media, pero hindi ho tayo nagpapakalat ng kung ano-ano dito. Kumbaga sinusubukan lang ho nating basahin yung mga body language itong mga walang yang to. Muli project. And the hope for a Patawa-tawa ka pa, daig ka pa ni Prasco. Prasco yan, di ba? Yung asawa ni Doc Prasco yan eh. Pilipinas in 5, Oh. 4, Lapit. Meron pa. Siguro ayaw ni Risa Araneta Marcos tong mama na to. Nakita ko kung paano niya tinignan eh. Merong something din sa tingin niya. Ito, tingnan niyo ho. Merong something dun sa tingin niya eh. Oh. Tuloy-tuloy ho ito mga kababayan. Merong something eh. Alam na alam mo tong maalin na to pag medyo hindi niya trip yung yung mga let us celebrate the niya, phase 3 nakaharap niya of eh. Pasig River Bigyang Buhay Muli project and the hope for a bagong Pilipinas in 5, Ayan ho, tingnan nyo. 3, Pagka ganyan ka na tinignan ni Lisa, may ibig sabihin yan, masisibak ka. 2, Hindi, pati ho yung paghawak ng kamay, tignan nyo naman Hindi man pinatong ni Lisa yung kamay niya dito kay Marcos Jr. Awkward na Pati ba naman sa pagpindot ng switch, awkward pa rin itong dalawa na to. Ibang klase naman yan. Yan mga kababayan, kayo na humusga kung ano masasabi nyo dyan. Pero ang atin dito, kailangan kailangan ng dumulog. Nitong si Lisa Araneta Marcos. Sa mga otoridad kung ano man ang nangyari dyan sa mukha niya na yan, ipa-check up yan, ipa-blatter kung sinong bumuntal dyan, di ba? Dapat o kung sinong doktor na nagtuslok-tuslok dyan, dapat maimbestigahan kung meron talagang lisensya, di ba? Baka nabudol lang pala siya. Hindi mo natin alam Marami hong posibilidad, marami hong kumakalat ngayon sa social media. At natin yan, First Lady yan. Dapat yung well-being ng ating First Lady, binabantayan din natin. Kahit na alam naman natin, wala namang pakinabang yan si Lisa, concern tayo. Ano bang nangyari sa mukha niya? Bakit bigla siyang ka-black? Ang tagal namin kayong hindi nako-content. Ha?
siguro iniisip nito, kailangan first lady ako, maganda ako. Magpapatuslok-tuslok ako ng kung ano-ano sa mukha ko, 'di ba? Magpapalagay siya ng mga pampabatak ng mukha, 'di ba? Baka yun yung epekto. O karma niya na yan, di ho natin alam. Nakapulburon siya, bumababa siya sa Malacanang, nadapa siya, 'di ba? Una yung mukha niya. Maraming posibilidad. Maraming spekulasyon ngayon sa social media at maraming pinagbibintangan. Nandiyan si Marcos Jr., di ba? Sinasabi nila baka nag-away na naman. Kasi nung huling nag-away, si Marcos Jr. ang merong black eye. Yun. Pwede rin ho yun. Ginantihan niya. Walang yaka, nakaisa ka sa akin. Ako naman ngayon. Di ba? Baka nagjumbagan no? Dito tayo kay Joel Chua. Game. Habang tumatagal po ang trial o pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto na Paulit-ulit ka naman. Inaaraw-araw mo na yung mga panluloko mo na yan, Joel Chua. Alam nyo na ho ang dahilan. At kung sakaling mag-umpisa ang impeachment trial na to, kung sino man hong kasama nyong nanunood, kung nag-umpisa ho itong impeachment trial na to sa lalong madaling panahon, dahil sa kagustuhan ng ibang mga congressman na gusto pang kumita dyan, dahil alam nila na tagilid ang kanilang kandidatura, alam nyo na ho ang dahilan. Nangihinayang ho sila doon sa perang ibabayad sa kanila bilang mga prosecution panel dyan sa impeachment na yan. Masyado naman ho kayong halata, Joel Chua. Sa totoo lang masyado na ho talaga silang halata. Especially itong mama na to. Napakamukhang pera nyo ho. Grabe naman yan. Napakamukhang pera nyo. Sa totoo lang. Di pa ba sapat yung 150 million sa pagpirma ng na yan? Yung AX, ayuda, kung ano pa man yung mga pakingkim nyo na yan na galing kay Marcos Jr., di ba? Hindi pa ho ba sapat yan? Naknantoka, talagang gusto nyong i-squeeze lahat ng pwede nyong ma-squeeze dyan sa impeachment na yan bago kayo umalis dyan ka sa House of Representatives. Masyadong obvious. Naknantoka. po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Sino ba mga ebidensya nyo? Yung sa DepEd, yung binigyan ng envelope nitong si BP Sara, malalaman kung kanino talaga galing yung pera. Ilalatag sa Senado nitong si BP Sara yung mga ebidensya. Dapat, malamang sa malamang isusumpi na yan. Nitong ang tawag dito ng impeachment court ang mga ebidensya ni BP na kung saan kausap niya tong si Coca at sinasabi niya, yan, yung pera na yan, ipamigay mo sa mga tauhan mo diyan sa Department of Education. Ano pala ho yun, mga bait yun, no? Diba? Akala ho niya in good faith. Sabi ho siguro niya sa mga tauhan niya diyan sa Department of Education, ito pinabibigay ni ni Coca ni Black Eye, pinapabigay ito ni Black Eye, di ba? Pang merienda nyo daw yan. Di ko alam kung saan galing yan, pero bahala kayo dyan. Galing kay Kokak yan yun yung mga iniintay nating ebidensya na ilalatag ng kampo ni VP Sara kung sakaling matuloy yung impeachment na yan. At umaasa ho tayo na malulusutan ho yan ni Vice President Sara Duterte. 100%. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ako, yan ang sinasabi natin. No? Rinirespeto nyo pero inaapuran nyo. Kung rinirespeto nyo, tatanggapin yung maluwang sa inyong damdamin na okay na yan, sige na, ano magagawa natin. Kaso hindi nyo ho matanggap dahil sayang nga naman yung mga perang ibabayad sa inyo o yung mga
ayuda o yung pabor na makukuha nyo dito kay Tambaluslos sa pagtayo nyo bilang prosecution panel, dyan sa ano na yan, dyan sa impeachment na yan. Bistado na ho kayo kung sakaling makita nyo si Joel Chua, ha, na umpisahan yung impeachment na yan at sila yung naging, yung mga kasama niya, sila naging, naging prosecution panel. Alam nyo na ho ang dahilan kung bakit nila minamadali yan at gusto nilang mahihabol sa 19th Congress para mas kumita pa ho sila. Para mas marami pa ho silang ayuda siguro makuha dito kay Tambaluslos. Para marami pa silang maipamigay na tulong sa kanilang mga constituent, di ba? Yun naman kasi sinasabi, di ba, yung 150 million mga ayuda daw yun na ibibigay. Di umano. Baka malamang kulang pa yung ayudang pinamigay nitong si Joel Chua, kaya gusto niyang matuloy ang impeachment na yan para tuloy-tuloy ang pamimigay niya. Walang niya talaga to Joel Chua na to. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbin ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth. Yan nung nagsasalita na yan, si Attorney Domingo Egon Cayosa, former National President, Integrated Bar of the Philippines. Naku, sir. Naku, talagang lahat na lang ata no? Ibang klase talaga. Giving both sides a chance, and then boboto sila. Bukod dito, Boboto sila pagkatapos nilang bumoto, merong mga envelope o merong mga maliliit na bag na ibibigay doon sa mga magko-convict. Sa tingin ho natin, kung yung kay Corona, tag 100 milyon o 20 milyon ang pinamigay doon, dito ho hindi naman papayag ang mga senador na magko-convict dito kay BP Sara na ganong kalaking halaga lang ang ibibigay sa kanila. Again, yung pag-ano na yan, yung impeachment na yan, pera ho yan. Yun pa nga lang pagpirma 150 million. Di umano. Ang pinamud mo doon sa mga pumirma. Kumusta na lang doon sa mga magkukonvict? Yun, pirma pa lang para ma-send yung articles of impeachment sa Senado. Iba pa ho yung mga magkukonvict kasi iba yung mga magkukonvict sa... Pagka yung na-convict yan sa Senado, wala na, tapos na si BP. Kaya mas malaki hong bayad ng mga senador na magkukonvict dyan. Kaya napakaganda na bulgar na talagang merong nangyaring bayaran. At hindi lang yung si Norberto Gonzales, maging yung si Lacson, binulgar niya na meron talaga nangyaring bayaran. Kumbaga merong Consuelo de Bobo, yung mga nag-convict dito kay Renato Corona nung in-impeach siya dyan sa Senado. Kaya dito kay BP Sara, abangan ho natin kung magkano ang ipamumudmod nitong administrasyon na to sa mga magkukonvict dito kay Vice President Sara Duterte. maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They are accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang Kung sinasabi nitong si Monsod na accountable sila, di panagutin niyo yung mga senador na hindi tumalima dyan sa nakasaan na port na yan, port tweet. Di ba? Kasuhan niyo sila tawag dito, sa Ethics Committee. Di ba? Kung meron silang pagkakamali, kasuhan niyo sila. Kumbaga, decision niya ng rules nila, hindi naman decision nitong si Kilay. Ang sinabi, pagka naka-break sila, para makapag-session sila, kailangan magpatawag ng special session ng Pangulo. Imbis na awayin nyo itong si Boy Kilay, kasi kung masyadong komplikado, first time mo ito nangyari. Manawagan kayo kay Marcos Jr. na mag-issue na siya ng special session sa Senado para mapag-usapan na, di ba? Para matapos na. Kaso inuunti-unti nyo pa, dami yung kaartehan. impeachment secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng impeachment secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo.
Binubuo ang impeachment secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na update kaugnay dyan sa mga ano na yan, dyan sa kaganapan, dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon naman ho, rumekta naman ho tayo dito sa grabe naman ito. Tayo natuwa, sobrang natuwa ho tayo nung nakita ho natin itong video dito na ni Third Floor Studio. Palakpakan ho muna para sa mga kababayan nating mga basta Dabawenyo, talagang ibang klase. Palakpakan ho natin. Napakainit na pagtanggap dito sa ating kandidato dito kay Attorney Vic Rodriguez dyan sa Davao. Heto, panoorin ho natin to, ibang klase. Oo. Matindi ito. Oh. Ayan oh. Masaya ho tayo dyan pagka nakakakita tayo dyan. Kaya kay Congressman Rodante Marcoleta, ganyan din ho yung pagka bumababa ho sila sa grassroots ika, doon ho natin nararamdaman sa social media, sa grassroots, doon nakikita yung napakatinding suporta sa ating mga kandidato ibang klase. Oh. Saludo. Yo. Ayos. Napakahusay ho nito. Ayos. Ayan o, apo ni Pangulong Duterte yan. Oh. Ayan ho. Sa mga Dabawenyos, ang anak sa atong Congressman, malakpakan nato si Sir Ringo Rodrigo Duterte II. Rodrigo Duterte II. Dabawenyos! Ang nanapata! Kasi meron pa sounds tanggalin natin yung sounds. Ayan o mga kababayan, rekta na ho tayo. Meron pa Pilipino! Okay, ayos. Let's welcome Senator Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan, pakinggan ho natin ang sasabihin ni Attorney Vic dito. Mayroong buntag na tao. Mayroong buntag Barangay 19. Mayroong buntag na ninyong tanan. Naghangayong salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa akin ngayong araw. Isang malaking karangalan na ako ay maging bahagi ng inyong ginagawang pagtitikon. Maraming salamat sa ating mayor, kay Mayor Baste Duterte, sa ating mga opisyal na namin ito ngayong araw. Dapat ho nandyan tayo, dyan sa dyan sa event na yan ngayon sa nung kahapon, dun sa dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso, di lang ho tayo nakapunta. Pero next time, pupunta na ho tayo. Next time talaga, pupunta na ho tayo. Hindi ho tayo nakapunta kasi dami rin ho na kasi nating inaasikaso. Dami nating at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maiksi lamang ang aking magiging mensahe sa inyo. Alam kong nalalaman ninyong lahat na patuloy ang ginagawang political persecution laban sa pamilyang Duterte. Alam kong nalalaman ninyong lahat na mayroong pagtatangkang nakawin hindi lamang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula sa produkto ng Davao City, mula sa anak ng Davao, mula sa anak ng Mindanao. Tinatangka nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag, huwag kayong pumayag. Ating labanan ang pagtatangkang na pastanganin ang ating saligang batas. At kasama ng iba pang mga senador na kumakandidato sa ilalim ng Duterte Approved and Certified Senatorial Candidates,
hinihingi po namin ang inyong tulong na Naririnig nyo ha, namin. Talagang buuho dapat tayo dito. Kahit tayo mga taga-suporta nitong mga kandidato na to, dapat magkaisa tayo para ipangampanya itong mga... Wow, pati ba naman yung... Ano ho yan galawang loyalista yan eh. Yung tipong nasa isang bangka tayo, nagtutulakan tayo. Naku, pangit ho yan. Para sa tauhan ng mga ibang mga senatorial candidate, huwag kong ganun. Yung mga kagaya ni Pastor Kibuloy, nitong si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, kung makapusyo sila sa mga kasama nila dito sa lineup na to, talagang ramdam ho natin na gusto ho nilang manalo ang isa't isa eh. Kaso yung iba merong ano ba yan kasi? na sana ngayong 2025, ihatid po ninyo kaming lahat sa Senado itong siyam na Duterte approved and certified candidates. Ano na lang ho, kumbaga, magkaisa na lang ho tayo. Hindi yung unity team ha, ito yung totoong unity, yung totoong pagkakaisa para sa tunay na pagbabago. At yaan ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Upang may pagtanggol po natin si Vice President Inday Sara Duterte sa mga nang-aapi sa kanyang elitistang kongresista. Dalhin po natin sa Senado si Senador Dante Marcoleta. Dalhin natin sa Senado si Senador Philip Salvador. Dalhin natin sa Senado si Senador Bongo. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dalhin natin lahat. Bato de la Rosa, Senator J.B. Hinlo, si Senator Raul Lambino, si Senator Jimmy Bondo, si Senator Pastor Apollo Kibuloy, at sa Narinig nyo ho yung hiyawan na yon. Karamihan ho ng mga nasa Davao talagang makikipaggurguran para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga hong mananalo yan. Si Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta. Kampanya ho natin. Sa Davao, sure win na ho tayo eh. Kumbaga, dyan sa bahagi ng Mindanao na yun, wala na ho tayong pagtatalunan. Ika nga. Panalo na ho. Pero ang problema na lang ho talaga yung mga nasa Visayas tsaka Luzon. Pero yung mga nasa Luzon talaga, doon talaga ho yung, kumbaga, doon talaga tayo magkakabakbakan. sana mapairam din po ninyo ako ng inyong sagradong mandato at tiwala. Dalhin po ninyo ang isang katulad ko sa Senado dahil ngayong 2025, pag tayo'y nagkaisa, posible ang pagbabago. Muli ho, ako'y nagpapasalamat, naging bahagi ng inyong ginagawang pagtitipon ngayon. At ito nga ho ang ating layunin. Tayo ay tumugon sa hamon na pamunuan ang isang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Sinusulong po natin ang laban o giyera kontra sa korupsyon. Subalit hindi ko po kakayanin ito mag-isa. Kinakailangan ko ng kasama, kinakailangan ko ang tulong ninyo. Bagamat ako ay kumandidatong independent, nung ako'y naghain ng aking kandidatura, sinabi ko na ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang at ang nais kong kapartido o kaalyado ay kayo, sambayanang Pilipinas. At sana ho, mapagbigyan ninyo ako ng... Hindi kasi meron ho tayong mga nababalitaan na yung ibang mga bataan ng ibang mga kumakandidato, di pa rin tumitigil sa, kumbaga yung pambubuisit ba? Di natin malaman kung anong pakay nila no? Pakay nyo ba talaga magkaroon ng pagbabago sa ating bansa? Si Tatay Digong na nga pumili. Sino ba mas magaling ba kayo sa kanya? Ganon? Sige nga, mas magaling pa kayo kay Tatay Digong.
Anak ng toko, wag naman hong ganun. Mali naman hong siguro yun. Kung makapagsalita kayo, Duterte kayo eh. Kung makapagsalita kayo, talagang akala mo talagang tatayaan niyo yung buhay niyo kay Tatay Digong. Pero dito lang sa mga kandidatong pinapakiusap niya na ikampanya natin at suportahan, binabanatan niyo pa. Anak ng toko. Alaman lamang pa kayo mga DDS, diehard Duterte supporter. Yung tagubilin nga eh. Yung tagbilin lang ni Tatay Digong na, yan, yung mga kandidato ko, suportahan nyo ha. Ikampanya nyo. Yun lang di natin magawa. Hindi ako kasali kayo lang. Yun lang hindi nyo magawa. Mga buwisit kayo. Nakita nyo kung paano yung nasa kabilang kampo kung anong klaseng pangangampanya ginagawa nila. All out, parang presidential. Maya't maya meron silang mga rally. Meron silang rally. Maya't maya. Bulacan, Davao del Norte, Ilocos. Iniukot nila buong Pilipinas. Tayo sa social media na lang at yung iba dyan, nagbabanatan pa. Mahiya naman kayo. Doon sa individual o yung leader na pinapaniwalaan natin pare-pareho. Kung yung simpleng utos lang niya na itong kandidato ko, suportahan niyo, kampanya niyo, tapos hindi niyo magawa, naku, meron po kayo mga diferensya. Ang tanong dito, baka kayo, mga double agent kayo. Ang hirap nito, na-infiltrate na pala yung hanay natin. Merong mga nagpapanggap na supporter, ginagamit ang apelidong Duterte para kumita at para pagwatak-watakin ang lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo. Sabagay, marami namang gumagamit talaga ng apelido ni Tatay Digong, no? Marami talagang nagni-name drop, kaya talaga magagawa natin. Inyong tiwala at mandato, pakitulungan niyo na rin po ako mangampanya sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kaprobinsya, kabarangay, at Pilipino sa anumang pong bahagi ng mundo. Muli ako si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Madaling tandaan, 56 sa balota. 56. 5'6". Ganda ng numero nitong si Atty. 5'6". Yung mga mga mahilig dyan. Yung mga kababayan natin. Pero yung si Atty. Vic, pagka pinahiram nyo yan, siyang manghihiram eh. Kayo magpa 5'6". Hindi 5'6" ang ibabayad niya sa inyo. Ibabayad niya sa inyo kung ano yung mga sinasabi niya ngayon sa pangangampanya niya. Sigurado tayo dyan. Hindi, maraming nakasaalang-alang dito eh. 2 beses ka na ng budol pag nagkataon, di ba? Pati tayo dito. Sabihin ko, rerektahan natin. Pagka umabot tayo dun sa punto na tipong, naku, mayroon problema dyan, sir. Oo, sumuporta ako pero parang lumilis din ata kayo dun sa mga itinangako nyo. Hindi natin pahihintulutan na aabot tayo dun sa punto na hindi na tinutupad o taliwas na dun sa mga ipinangako ang kanyang mga sinasabi tapos sinusuporta natin. Iko-call out natin yan. Pero dito kay Atty. Vic Rodriguez, kaya yung ginawa natin kay Marcos Jr., yung mga pinangako niya, hindi niya tinupad. Pero dito sa isa na to, pagka hindi niya tinupad yan, magkakaproblema tayo. Ano pang kredibilidad? Ano pang prinsipyong sasabihin mo? Kung sakaling yung mga pinapangako mo na yan, hindi mo tutuparin. Kaya tayo sigurado, 100%, naniniwala tayo. Yang si Atty. Vic Rodriguez, lahat ng salitang sinasambit niya sa kanyang labi dito sa election na to, sigurado tayo, lahat ng mga salita na yan, tutuparin niya yan sa abot ng kanyang makakaya. Dahil ang kausap niya na dito, hindi si Marcos Jr., hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung endorsement, masaya yun. Merong isang Tatay Digong na naka-back up sa iyo. At yung mga taga-suporta niya, talagang susuportahan kanila, makikipag-gurguran sila para sa iyo. Pero, ang pangakong binibitawan niya, hindi kay Tatay Digong. Binitawan niya yung pangako sa sambayan ng Pilipino.
Kaya tayo magsama-sama para suportahan itong kandidato na to dahil sigurado ho tayo paging tayo dito sa PH Update, mag-aayawan na kung sakali man. Ayawan na ho siguro yun. Siguro, ano na natin, isasara na natin ang chapter natin sa buhay natin dito sa diba? Sa pagsuporta sa mga kandidato, baka mambubuisit na lang ho tayo sa social media. Hindi na, wala na ho tayo susuporta. Pagka, kunyari, nawala na si Tatay Digong, wala na. Wala na ako, magaan na ako, gigit na lang ako, bahala na kayo dyan. Ng toka. Lahat na lang ba? Kaya, sana itong mga kandidato natin na to, hindi naman ho tayo umabot sa punto na pati yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, panghinaan ng loob. Yung mahirap dun. Ngayon ho kasi kahit na hindi natatakbo si Tatay Dig sa national, ay dahil malaki o tiwala natin at yung mga sinusuportahan natin, ganun na lamang ho ang pagrespeto nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo yung nakakasigurado. Kung sakali suportahan ho natin yan, ikampanya ho natin, hindi lang, yan na nga ba sinasabi natin, maging itong si Atty. Vic, nakikiusap na, wag nyo lang ho akong anuhin, wag nyo lang ho akong suportahan, ipangampanya nyo po ako. Wag yung tipong para kayong secret admirer, yung tipong, okay, basta ako susuportahan kita, Atty. Vic isisingit kita, hindi. Okay, Congressman Rodante Marcoleta, basta ako, number 1 ka sa puso ko. Pero hindi kita ikakampanya. Talo din ho. Diba yung effort natin sa kaka-comment sa social media, tipong tagal-tagal na nagko-comment. Last year pa nagko-comment na ako. I will support. Diba? Walang humpay yung kaka-like mo, kaka-share mo dun sa mga video niya, tapos di mo mang kinampanya, hindi mo mang pinakilala sa mga kamag-anak mo. Diba? Kailangan ho talaga yun. Yung pag-share, pagla-like, okay yun, walang masama doon. Approve na ho sa atin yun. Pero yung personal na pagpapakilala, yung mama na yan, hindi nabibili ng pera. Kaya si Congressman Rodante Marcoleta, suportahan natin yan, magaling yan. Pagdating sa Senado, lahat ng mga walang utak ay sasabunin niya. Diba? Si Pastor Kibuloy, walang makakapangurakot pagka nandiyan siya sa Senado dahil isusugal niya ang buhay niya para malinis lamang ang pamahalaan. Magsasalita siya, hindi niya kakampihan ng mali. Pagka alam niyang mali, wala ang tawag dito. Walang tanong-tanong. Walang usap-usapan pagka mali-mali yung kay Pastor Apollo Kibuloy. At sa lahat ng kandidato natin, yan si Philip Salvador, di ba? May prinsipyo kay Tatay Digong. Yung mga artista, di ba, naglipatan na sila ng bakod. Pero hindi niya iniwan si Tatay Digong. Yun lang magkaroon lang tayo ng senador na alam natin yung kanyang paninindigan, yung kanyang tayo sa mga issue, kagaya ng tayo ni Tatay Digong. Panalo na ho tayo. Kahit sabihin natin na hindi pa nagsenador yan, hindi na wala namang alam gawin yan. Hindi ho yun. Minsan, napakarami ho ngayon ng mga nasa Senado. Alam natin na yung mga yan merong alam